Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Monday. Patuloy na nagpapaulan ang southwest monsoon sa malaking bahagi ng bansa habang meron tayong bagong sistema na minomonitor sa malayong silangan ng bansa na posibleng pumasok din sa ating teritoryo sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang southwest monsoon ang pangunahing nakaaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ibig sabihin, ang mas malawak na pag-ulan na nararanasan at inaasahan sa maraming lugar ay hindi dahil sa isang direktang bagyo sa mismong kalupaan, kundi dahil sa malakas at tuloy-tuloy na pagpasok ng mahalumigmig na hangin mula sa timog kanluran. Sa ganitong setup, karaniwan nating nakikita ang mas makakapal na ulap, pabalik-balik na pag-ulan, at mga thunderstorm na pwedeng tumagal sa ilang bahagi ng araw. Kaya kahit wala tayong direktang sentro ng bagyo sa loob ng bansa sa update na ito, hindi ibig sabihin ay maliit ang dapat pag-ingatan. Sa totoo lang, ang southwest monsoon ay pwede ring magdala ng seryosong banta, lalo na sa mga lugar na ilang araw nang nababasa ng ulan. Unahin natin ang heavy rainfall outlook due to southwest monsoon. Ngayong araw, July 13, inaasahan ang pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, sa mga lugar na ito may malinaw na posibilidad ng mga pag-ulang pwedeng umabot sa moderate to heavy level sa loob ng advisory period. Mahalaga ring tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Kapag ang isang lugar ay nasa paanan ng bundok, nasa mataas na terrain, or may mga bahagi na madaling magsalo ng tuloy-tuloy na ulan, mas mataas ang posibilidad na mas lumampas pa sa inaasahang dami ang aktual na buhos. Ngayon naman, tingnan natin ang forecast weather conditions. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan. Ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, sa napakalawak na bahaging ito ng bansa, ang southwest monsoon ang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan. Sa ganitong setup, hindi laging sabay-sabay ang bagsak ng ulan sa bawat probinsya o lungsod, pero may sapat na moisture sa atmosphere para magdala ng makakapal na ulap at pabalik-balik na buhos sa maraming lugar. Ang scattered rains and thunderstorms ay hindi dapat maliitin dahil kahit hindi tuloy-tuloy ang pinakamalakas na ulan sa buong araw, ang sunod-sunod na mga thunderstorm cell ay pwedeng magdulot ng moderate to heavy rains sa iba't ibang oras. Sa Metro Manila, mahalagang maging handa sa mabilis na pagbabago ng panahon. Maaaring ang umaga ay bahagyang maulap lamang o kaya ay may panandali ang sikat ng araw, pero habang tumatagal ang araw at patuloy ang pagpasok ng southwest monsoon, mas lumalaki ang tsansa na kumapal ang ulap at bumuhos ang ulan pagsapit ng tanghali, hapon o gabi. Kapag tumapat ang mas malakas na buhos sa oras ng rush hour, mabilis itong nagdudulot ng mabigat na trapiko, water buildup sa mga mabababang kalsada, at pagkaantala sa pagbiyahe ng mga commuter at motorista. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang posibilidad ng pagbaha at landslide. Sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Benguet lalo na, malinaw na kabilang ang mga ito sa rainfall outlook, kaya mas dapat paghandaan ang posibilidad ng mga pagulang pwedeng tumagal at bumigat sa loob ng advisory period. Sa mga probinsyang may bulubundukin at mataas na terrain gaya ng Benguet at ilang bahagi ng Cordillera, kapag tuloy-tuloy ang pag-ulan at nababasa ng husto ang lupa, tumataas ang posibilidad ng pagguho sa mga matatarik na lugar at sa mga daang nasa gilid ng bundok. Sa Cavite, Laguna, Batangas at Rizal, dapat ding bantayan ang epekto ng southwest monsoon dahil ang mga bahaging ito ay madaling tamaan ng mga pabalik-balik na thunderstorm na dala ng moist winds mula sa timog kanluran.
Sa Batangas at Cavite, pwedeng maramdaman ang mga pag-ulang hindi laging tuloy-tuloy sa buong araw pero bumabalik-balik sa sapat na lakas para makapagpabagal sa trapiko at makapagpataas ng tubig sa mga mabababang lugar. Sa Western Visayas, kabilang ang mga lugar kagaya ng Aklan, Capiz, Iloilo at Guimaras sa mas malawak na zonang madalas tamaan ng habagat. Kahit hindi sila direktang nasa rainfall outlook sa mismong araw na ito, ang forecast weather condition ay malinaw na nagpapakita na maaari pa rin silang makaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Sa Mindanao naman, ang forecast weather condition ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa madaling paliwanag, sa bahaging ito ng bansa, ang mas agarang sanhi ng pag-ulan ay ang init sa maghapon, halumigmig sa hangin, at ang pagbuo ng thunderstorm clouds lalo na sa hapon o gabi. Ibig sabihin, pwedeng maayos ang panahon sa umaga at tila walang senyales ng masamang lagay ng panahon, pero habang umiinit ang paligid, maaaring biglang kumapal ang ulap at bumuhos ang ulan sa ilang lungsod at probinsya. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa Northern Luzon at sa Western seaboards ng Central at Southern Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest to south. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.5 meters. Ibig sabihin sa mga bahaging ito ng bansa, mas magalaw ang dagat at mas mataas ang panganib para sa maliliit na bangka at sa mga mangingisda. Lalo na sa mga kanlurang baybayin ng Luzon, mahalagang tandaan na ang southwest monsoon ay pwedeng magdala ng mas malalaking alon at mas mahangin na kondisyon kahit wala ng direktang bagyo sa loob ng ating teritoryo. Sa rest of the country, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa south, habang ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa pangkalahatan, hindi pa ito ang pinakamalubhang kondisyon sa dagat para sa buong bansa, pero hindi rin ito dapat baliwalain lalo na kapag may kasabay na thunderstorm sa dagat o malapit sa baybayin. Sa mga ganitong sitwasyon, pwedeng biglang lumakas ang hangin at tumaas ang alon ng higit sa pangkalahatang inaasahan. Kaya para sa mga may planong pumalaot, mahalagang tingnan hindi lang ang pangkalahatang forecast, kundi pati ang aktual na kondisyon ng ulap, alon at ihip ng hangin sa mismong lugar. Ngayon naman silipin natin ang mas malawak na pananaw gamit ang ibang weather model. Batay sa bagong datos, may mga panibagong low pressure system sa malayong silangan ng bansa. Ang unang low pressure sa kasalukuyang pagtingin ay may posibilidad na ito ay unang kikilos pahilaga. Pero ayon sa bagong datos, nakikita rin itong maaaring kumilos pataas o kaya ay malusaw na lamang sa area. Ibig sabihin, hindi pa buo ang pagkakasundo ng mga modelo sa mismong galaw at kapalaran ng unang sistemang ito. Ang mas kailangang bigyan ng pansin ay iyong isa pang posibleng sistema na pwedeng kumilos pa, hilagang kanluran at tumawid sa may Northern Luzon area. Ito ang sinasabi ng mas maraming weather model ang nagtuturo sa direksyong iyon. Ibig sabihin, sa mas mahabang forecast window, may isang potential na development na mas malinaw ang trend ng paglapit sa hilagang bahagi ng bansa kumpara sa unang sistemang nabanggit. Sa ngayon, hindi pa sigurado ang posibleng maging lakas nito. At dahil malayo pa ang forecast period at nasa 2-week window pa ito, napakarami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw ng sistemang ito. Kaya bagamat hindi pa ito pwedeng ituring na final scenario, sapat ang trend para sabihing dapat na itong bantayang mabuti sa mga susunod na araw.